Blessed day, brethren. This is your pastor once again for daily devotion. Muli po ay samahan po ninyo kong mag-aral ng salita po ng Panginoon, mga kapatid, at muli po natin buksan ang ating po mga Biblia sa aklat po ng John chapter number 7 in verses number 17 to 18. Muli po, ang sabi po sa atin ng John chapter 7, verse number 16 to 18, Jesus answered them and said, "My doctrine is not mine, but his that sent me. And if any man will do his will, he shall know of the doctrine, whether it be of God, or whether I speak of myself. He that speaketh of himself seeketh his own glory, but he that seeketh his glory, seeketh his glory that sent him, the same is true, and no unrighteousness is in him." Tayo po mga kapatid ay nag-aaral po, no, tungkol po sa kung sino ba yung tao na dapat nating pakinggan na nagtuturo po sa atin ng tama at tunay na doktrina. Napakarami pong mga mangangaral po ngayon, lalo na po ito sa panahon po natin, no? Nandito po tayo sa panahon kung saan karamihan po sa atin ay naka-quarantine po sa kanila pong mga tahanan, at karamihan po hindi makalabas. Hindi po makapunta doon po sa kanila pong mga iglesia, no? At hindi po makapakinig. Yung iba hindi nakakapakinig ng pangangaral ng kanilang pastor, no? Sa kanilang church kasi wala nga pong pagkakataon. Hindi pwedeng magsama-sama ng maramihan, no? Sa dito po sa amin hanggang 10 tao lamang ang pwede pong magsama-sama. Tapos yung iba pa po ay wala pong luxury na magkaroon po ng online services, no? Kung kaya po sila ay nagtsatsaga po na sa Facebook Live, nag-upload po ng kanila pong preaching, tapos ay pinakikinggan po ng iba pong mga kapatiran sa iglesia. Meron pong danger na pwede po na tayo ay makinig ng iba pong mga pangangaral liban po sa pangangaral ng atin pong pastor, no? Na makinig po tayo ng mga katuruan at dahil ito ay sabi po ng Bible, no? Time will come, people will listen to dahil doon sa nagpi-feed o doon sa kanilang nangangating tenga o yung pong nagpi-feed nung kanilang ego, no? Parang bagong doktrina, parang interesting, parang ang galing, no? At hindi, pero ang nakikita po natin doon, ang danger po doon, hindi naman tama yung ipinapangaral, no? Okay? Hindi naman totoo yung ipinapangaral. So dapat po ay limiin po natin. Dapat po natin pong siyasatin kung ang isa bang nagtuturo ay tunay na nagtuturo ng tama at tunay na doktrina ng Biblia po, mga kapatid. At base nga po doon sa ating po na pag-aralan kahapon po, no, may tatlong panuntunan na po tayong tinignan. Una, dapat sila ay pinasugo o sila ay sinend out, no, ng iglesia. Dapat ay mula sa salita po ng Biblia, no? Scriptural dapat po yung pangangaral at hindi po sariling puro-puro at haka-haka po, no? At dapat po ito ay tunay na naglilingkod, hindi po lip service, no? Hindi po pakitang tao. Kung hindi katulad ng Panginoong Hesus, no, dapat ay may paglilingkod. Dapat ay mayroong pong ministeryo, no, para maging malaman po natin at yan po yung sukatan po, no, ng Biblia po na binigay po sa atin. Ngayong araw po na ito ay dudugtungan po natin yung ating pong pag-aaral, no? At ang pang-apat po, mga kapatid, ay yun pong humahanap ng kaluwalhatian ng Diyos. Those who seeks God's glory. Sabi po sa atin ng 7 verse number 18 po uli ng John, "He that speaketh of himself seeketh his own glory. But he that seeketh his glory that sent him, the same is true. And no unrighteousness is in him." No? Yung pong hindi yung sarili niya ang itinataas po, no? Hindi po siya yung sentro.
nakalulungkot po mga kapatid na napakarami po nating nakikita pong mga mangangaral na ang kanila pong nakikita po nating sentro, nakikita po natin na siya pong nabibigyan ng mataas na pagkilala ay hindi po yung Panginoon, kung hindi po yung nangangaral. No, ang galing mangaral noon, ang husay ng kanyang salita, ang talino ng tao na ito. Ang tanong, napurihan ba yung Panginoon? Naluwalhati ba yung Panginoon? No? Dapat po nating hanapin at pakinggan po yung tao na ang kanyang nais lamang ay purihin at luwalhatiin ang Diyos sa kanyang buhay. Hindi po inaangkin yung papuri. No, may mga tao po tayong at mga mangangaral po tayong napapansin po, no, kung kayo po ay sensitibo, no, sa mga bagay po na 'yan, at dapat po tayo talaga maging sensitibo, no? Tingnan natin kung yung buong pangangaral niya ay para kilalanin siya ng mga tao, para tanggapin siya ng mga tao, no? Para siya ay maging popular sa mga tao, or yung bang nangangaral na ito ay nangangaral para maluwalhati ang Diyos. Ipinapakilala yung tunay na Diyos na banal, yung Diyos na sinasabi ng Biblia, hindi yung Diyos na kanila po lamang tawag diyan ginawa, no? O in-establish silang Diyos na yun yung gusto nilang sambahin Diyos. Mga kapatid, mag-ingat po tayo. No? Baka po yung ating pong pinakikinggan, hindi po yung kaluwalhatian po ng Diyos ang itinataas. Kapag yung tao na yan, no, siya na yung nagiging focus ng church. Pag yung tao na yan, siya na yung focus ng pangangaral. Kapag siya na yung Kristo, ay mag-iingat po tayo dyan. No? Kapag siya na yung pong nasusunod at hindi na po yung Biblia po, ay naku, mag-iingat po tayo dyan. Okay? So, hanapin po natin, pakinggan po natin yung mga nangangaral po na ang hinahanap ay ang kaluwalhatian ng Diyos, sapagkat yan ang tunay at nagtuturo ng mga tamang doktrina, kasi yan ay matatakot sa Diyos. Matatakot yan mag-insert o magturo nang wala sa salita ng Panginoon. Matatakot yan na magturo, magsalita ng sarili niyang katuruan. Kasi ang hinahanap niya, ang luwalhatiin ng Diyos, hindi ang papurihan o kilalanin o tanggapin siya ng ibang tao. No? Bagamat unpopular, bagamat hindi tinatanggap na nakararami, pero kung hinahanap naman ay kaluwalhatian ng Panginoon, yan po yung mga tao na dapat po nating pakinggan at sundin. Ang panglimang panuntunan po, mga kapatid, ay makikita rin po natin dyan sa versikulo po na yan. Sabi po ng salita ng Panginoon, "He that speaketh of himself seeketh his own glory, but he that seeketh his glory that sent him, the same is true, and no unrighteousness is in him." No? So yung panglima po, mga kapatid, na panuntunan po, kung yung tao bang ito ay marapat nating pakinggan at yung tinuturo niya ba ay tamang katuruan, kapag siya ay nagsasalita ng katotohanan. Okay? May mga tao po na nag-aangkin na sinasabi po at tinuturo po nila yung totoo. Ito yung tunay. Ito yung katotohanan. Pero ang ginagawa, hino-hostage nila yung kanilang mga members sa church, no? Bawal kayong magbasa ng Biblia, hindi nyo kayang intindihin yan. Paano malalaman ng mga tao na ito na yun talaga yung totoo, no? Na tinatago nila yung salita po ng Panginoon, no? Hindi po nila inire-reveal, no? Hindi nila tinuturuan kung paano mag-aral ng salita po ng Panginoon. Samantalang malino po, mga kapatid, na sinasabi po sa atin ng salita ng Panginoon na each individual can read and study the Word of God as long as the Holy Spirit is in him. Kung nasa iyo ang banal na Espiritu, ang sabi po sa atin ng John chapter number 14, 15, and 16, nasa iyo yung banal na Espiritu, He will guide you into all truth. Siya yung magigiya sa iyo, siya yung magtuturo sa iyo ng katotohanan. So kung ikaw ay sa Panginoon, tinanggap mo ang Panginoong Yesus bilang tagapagligtas, you have the capability to know and understand the Bible. Ngayon, kung yung mga ngaral, no, ay ang ginagawa po ay hindi pinababasa po sa inyo yung Biblia at wini-withhold po sa inyo yung Biblia, hindi po yan tama at tunay na
na mangangaral po ng salita po ng Panginoon, no? Siya ay nagsasalita ng katotohanan at hindi siya nagtatago, no? Hindi yan nagkukubli, no? At isa po yan sa mga tawag dito, akin pong pananggalang o safeguard ko po sa iglesia po ng Panginoon ay pinagkatiwala po sa inyong abang lingkod. Ay tinuturuan ko po ang mga kapatiran po dito ng kung paano po sila mag-aaral po ng salita po ng Panginoon. Meron po kami discipleship mga kapatid kung saan tinuturuan ko po sila kung paano sila mismo ay mag-aaral po ng salita ng Panginoon. Bakit po? Sapagkat darating yung panahon kung ako po ay mawawala o dumating po yung panahon na ako po ay maging makasariling tao, no? Ay wag nawa-nawa pong marapati ng Panginoon, ay meron pong mga tao na magsasabi na mali po yung aking tinuturo. May mga tao magtutuwid sa akin kung ako'y nagkakamali at agayon din sa iba pang mga ngaral, no? Na kanila mapapakinggan. Sila mismo madidiscern nila kung yung sinasabi ba ng taong ito, ng mga ngaral na ito ay totoo, no? Pero hindi rin naman dapat, no? Yung iba tinatago yung katotohanan, yung iba naman ay blatantly na inumumudngod doon sa yung sa isang tao naman yung tunay, yung katotohanan mga kapatid, no? Na kapag nagsalita ay harsh, no? Sabi ng ang katwiran nila, no? The truth hurts. Okay? Pabalik pa, kukuha pa yan ng scripture, no? Ano nila ay open rebuke is better than secret love. Okay? So, babanat pa ng ganun. Meron po namang isa pang sitas po sa Biblia, sa aklat po ng Efeso, chapter 4, verse number 15. Sabi sa atin, but speaking the truth in love, may grow up unto Him in all things, which is the head, even Christ. Bakit mo sasabihin yung katotohanan? Para sila ay lumago. Hindi para ma-open, hindi pala po ganon. Hindi pala para mangisod, hindi para ipakita na magaling. No? Yung nagsasabi ng katotohanan because of love, no? Kung tunay na mahal mo ang isang tao, sasabihin mo kung ano yung totoo. Sabi po sa atin po ng Biblia sa aklat po ng James in chapter number 1, no? Kung ikaw, ang Biblia po hinalin tulad sa salamin, no? Tapos titingnan mo yung sarili mo doon, ang sabi po ng salita po ng Panginoon. Okay, titingnan mo yung sarili mo doon, susukatin mo yung sarili mo doon, no? At sabi niya, kung mayroong bang tao na nakita niya yung mukha niya, mayroong dumi, no? Okay, hindi niya ba lilinisin yung kanyang mukha? Hahayaan niya lang ba? Anong klaseng tao yan? Hahayaan niya lang yung mukha niya na madumi. No, ganun din naman po sa Biblia, ganun din po sa atin po, no? Na dapat nating ipaalam po yung katotohanan. No, ito pong itinuturo ko po sa inyo. Marahil meron po kayong mga pinakikinggan na mga ngaral at pwedeng magtaas po kayo ng kilay po sa akin. Maaring hindi po ninyo tanggapin po itong aking sinasabi, pero ito po yung sinasabi po ng Biblia, no? Pwede po ninyong pag-aralan sa inyo pong sarili. Kung kayo po ay meron pong katanungan tungkol sa bagay po na ito mga kapatid, ay feel free na mag-comment po kayo sa akin pong YouTube channel kung saan ko po ito in-upload mga kapatid. And as much as possible ay akin pong tutugunin ang inyo pong mga katanungan po mga kapatid. No? At Lord willing ay magkaroon din po tayo ng kaunawaan. Pero ulitin ko po hindi po ako nakikipagdebate, hindi po ako nakikipag-away, no? Okay? Kung kayo po ay makikipag-away po sa akin, no, panalo na po kayo. Kung makikipag-debate po kayo, kayo na po yung panalo. No? Kasi malino po sinabi po ng Biblia, dapat magsalita ng katotohanan sa pag-ibig. Ngayon, kung yung pong mangyayari ay dahil po sa pag-aaway, no, maigi po, wag na po tayong mag-usap. No? Pero kung kayo po ay naghahanap ng katuruan, na ayon po sa Biblia, honest question po, no mga kapatid, i-entertain po natin yan. So nagsasabi po ng katotohanan. Okay? Who speaks the truth in love? Okay? So isinugo, sent, dapat ay he must be sent, he must be scriptural, he must be serving, he must be seeking God's glory and speaking the truth in love. No? At panguli po mga kapatid, okay? Ay sabi po sa atin ng verse number 18, okay? There is no unrighteousness in him. O yung po tinatawag po natin na scrupulous. Ibig sabihin po na scrupulous ay merong integridad.
honest man. Okay? Yun nga po yung binabanggit ko po kanina, kamag-anak ko nung nagsasalita ng katotohanan, siya po ay gumaganap din ng tama. No? Hindi yung iba yung sinasabi niya sa kanyang ginagawa. Meron po akong napakinggan, no? Ito po ay wag po ninyong isipin na ako po ay naninirang puri. Ito po ay pagpaumanhilan po ninyo, no, ito po ay tunay po, true to life story po ito, hindi po ako magsisinungaling sa inyo. At hindi ko kinakailangan magsinungaling po sa inyo. No, nung ako po ay nasa Katoliko pa po, no, hindi ko po nilalahat ng mga pari. Pero yung pong pari po, doon po sa amin pong lugar, no, dati, hindi na po yun yung pari po namin ngayon. Doon po sa lugar po namin, dati yung pari po doon ay nagsusugal, nagiinom po. No, po, totoo po yun. Nagsusugal po siya, nagiinom po siya. At siya po ay kinakausap po ng mga parokyano po, lalo kasi po yung lola ko ay matanda po yan sa simbahan po ng Katoliko. No, hindi ko po alam kung ano po yung tawag po sa kanila eh. No, sila po yung mga may belo-belo po. Yung nanay ko po, taga-basa po yan. Doon po sa simbahan po, no? Yung salitang basa po, inanay ko bumabasa po diyan dati. At mayroon po mga nagtanong po sa kanya, nagsabi po sa kanya, no, bakit iba yung kanyang ginagawa sa kanyang tinuturo, no? At nung siya kini-question ng ganon, nung dumating na Sunday ay kanyang itinuro, sinabi, no, wag niyong pansinin yung ginagawa ko. Ang pakinggan ninyo, sundin ninyo yung sinasabi ko. Mga kapatid, ito po'y taliwas sa inuutos po sa atin ng salita po ng Panginoon. Ito po ay taliwas. Hindi ko po nilalahat muli po, mga kapatid, ha? Yan, nagkataon lamang po na yun po yung experience po namin doon po sa amin pong parokya po namin kung saan po ako dati nagsisimba, no? Okay, so there is no unrighteousness in him, o hindi po siya hindi po ibig sabihin niyan hindi po nagkakasala. Mali naman po mentality 'yon. Sabi po sa atin ng 1 John chapter 1 verse number 8, kung sinasabi natin tayo hindi nagkakasala, no, tayo nagsisinungaling. Nagkakasala pa rin pero hindi namumuhay sa kasalanan. Hindi siya natutuwa na gumawa ng makasalanang bagay, no? Hindi siya nag-i-encourage o nagiging ehemplo ng paggawa ng kasalanan. O, gumagawa siya ng mabuti, gumagawa siya ng matapat, no? Gumagawa siya ng mga tama at makatuwirang mga bagay. O, hindi po natin maaalis na nagkakamali po ang tagapangaral na salita po ng Panginoon, no? Hindi po natin yan maaalis. Pero hindi po ibig sabihin na dapat ay ginagawa ay dinidepensahan pa yung kanilang nagiging pong kasalanan. Kung hindi, kapag nasumpungan yung kasalanan na ito, ay pinagsisisihan at tinatalikuran. So ito po mga kapatid, ang 6 na panuntunan ng Biblia, kung sino po yung dapat po natin pinakikinggan na nagtuturo o mangangaral, yung pong isinugo o ipinahayo ng iglesia, yung pong nangangaral ng ayon sa Biblia, naglilingkod, ang kalwalhatian ng Diyos ang kanyang hinahanap, nagsasalita ng katotohanan, at yun pong mayroong integridad at katapatan sa kanya pong buhay. God bless you all mga kapatid. Nawa po'y naging pagpapala po sa inyo ang ating pong pag-aaral ngayong araw na ito.